Purihin ang pangalan ating Panginoon sa mapagpalang umaga po ng araw ng Biyernes. Tunay po na napakabuti po ng ating dakilang Panginoon na ating pinaglilingkuran sa mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia at Pastor Joel at sa mga kapwa natin mga kamanggagawa na masisipag na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Gayon din sa ating mga prayer warriors, mga saints sa bawat sulok ng bawat iba't ibang bansa sa mapagpalang umaga. Ating pumuksan ang buong chapter ng Psalms 138, isang malaking pribileyo na muli ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa iyo ng aking buong puso sa harap ng mga Diyos ay aawit ako na mga pagpuri sa iyo. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob, sa iyong katotohanan sapagkat pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako, iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Lahat ng mga hari sa lupa ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat kanilang narinig ang mga salita ng iyong bibig. Oo, sila'y magsiawit tungkol sa mga daan ng Panginoon sapagkat dakila ang kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa, ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako, iyong iuunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaaway at ililigtas ako ng iyong kanan. Pasasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin, ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga kamay. Dito naman po sa 1 King chapter 8 verse 61, ang sabi po ng salita ng Panginoon, "Let your heart therefore be wholly devoted to the Lord our God, to walk in His statute and to keep His commandments as at this day." Ang sabi dito sa ibang translation, "Let your heart therefore be perfect with the Lord our God, to walk in His statute and to keep His commandments as this day." Kaya't maging sakdal nawa ang iyong puso sa Panginoon nating Diyos, na magsilakad sa kanyang mga palatuntunan at ingatan ang kanyang mga utos gaya sa araw na ito. Tunay po na napakabuti ng Panginoon at i-bless ng Lord ang kanyang salita na ating marinig. At dalhin ko kayo sa salitang simpleng mensahe po. Are you devoted to God? Tunay po na kusan ay kung ating pag-uusapan ang ating devotion o yung pagiging devoted natin sa ating Panginoon, ay napakahalaga po yung ugnayan natin sa ating dakilang Panginoon. Devoted means sincere. Amen. Ang pagiging totoo, loyal, matapat, truthfulness, and faithful. Na ibig sabihin ito po ay katangian ng isang devoted na tao ng Diyos, ay masasabi natin na siya po ay wala po siyang itinatago. Bagkus siya po ay talagang nandoon ang kanyang katapatan sa Panginoon. Hindi po siya marunong magsinungaling. Bagkus pawang katapatan po, katotohanan ang kanya sinasalita at siya po ay tapat sa ating Panginoon. Sa ating binasa ay makikita po natin ang Psalms 138. Ito po ay himno ng pasasalamat na kung saan ay pag-aalay sa Diyos, na kung saan ang author nito ay kanyang ina-acknowledge, amen, ang kadakilaan, ang habag at kanyang ipinadarama at kanyang ibinibigay sa atin ang halimbawa na pagiging tayo po ay mapagpasalamat sa katapatan ng pag-ibig at pagbibigay ng proteksyon ng ating Panginoon. Ang Psalms na ito ay nagpapatunay patungkol sa pagiging makapangyarihan ng ating Panginoon saan man sulok ng bansa, na kung saan ay pinahalaga dito ang
topic na kung saan ay ang kahalagahan ng ating pamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Si David ay kanyang kinikilala na kung saan ay kanyang sinasabi na ang Diyos ay dumirinig sa kanyang mga panalangin at ang Panginoon ay tapat na kung saan ay nagbibigay ng guidance at suporta sa kanyang buhay. Tunay po every time na si David po ay nasa digmaan, amen, at siya po ay humihingi ng tulong sa Panginoon, makikita natin yung pagkilos ng ating dakilang Panginoon na bawat laban ni Haring David siya po ay nagtatagumpay. Ito ay makikita natin ang declaration po ni Haring David na kung saan tunay po na ang kadakilaan, ang katapatan ng Panginoon ay makikita natin yung kanyang tinatawag na devotion, pakikipag-ugnayan sa kanyang mga matutuwid na tao ay kanyang pinahihiwatig na kung saan nandoon ang tinatawag na protection at gabay ng ating dakilang Panginoon. Ang pagiging devoted talaga ito ay napakahalaga sapagkat kung titingnan natin ay napakahirap na kung saan ay tanungin ka na makasalubong mo katulad po doon sa pangyayari sa 2 King na kung saan isang hari po doon ay lumapit at bumaba doon sa isang tao na sabi diyan, ang iyong bang puso at ang aking puso ay katulad ko na matapat sa ating Panginoon. Siguro kapatid ko, ikaw po ay wala sa katinuan, paaaring magalit ka sapagkat sa ating buhay, mahirap po na sabihin na tayo po ay hindi totoo sa ating Panginoon, na tayo po ay walang katapatan po sa ating dakilang Panginoon. Sa ating buhay dito ay pinakikita po ni Haring David, yung pagiging devoted po ay pinakikita yung lalim ng kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Alam po natin si Haring David na kung saan ay yung kanyang kalagayan, amen, ay napakalalim talaga yung kanyang pagkakilala sa Panginoon na nag-ugat talaga yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pangunawa patungkol sa Diyos na kanyang pinanampalatayaan at pinagkakatiwalaan ng kanyang buhay. Alam po niya mga kapatid, sabi nga ni David, ang Diyos ay tumutugon sa kanyang mga dalangin. At sinasabi rin po niya diyan na ang Diyos po ay banal, na ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi po nagmamaliw, na ang pag-ibig ng ating Panginoon nandoon ang katapatan. Pag tayo po ay tapat sa Diyos, tapat din po ang Panginoon sa atin, na kung saan pinakikita po diya, na kung saan yung kanyang kadakilaan ay bagamat siya po ay dakila na Diyos, amen, ina-acknowledge niya yung mga taong mababa, amen. Kaya nga sa ating Panginoon, pantay-pantay tayo eh. Mayaman ka o mahirap, amen, pantay-pantay tayo sa mata ng ating Panginoon. Kaya lang, ang sabi po ng salita ng Panginoon, amen, ang pagiging mapagmataas, amen, ito po ang ayaw po ng ating Panginoon. Dito po pinakikita ni David ang patungkol sa kanyang pagkakilala sa Panginoon na ang Diyos ay nag-iingat, na ang Diyos ay kanyang laging katulong every time na siya po ay nasa panganib at na siya po ay nakikipaglaban. Kaya kung ating tatandaan kapatid, kilala ng David ang ating Panginoon na kung saan nung hinamon ni Goliath ang bayan ng Israel, ay wala man lang lumaban bagkus dumating ang time no si David na po ay nandoon na nagdala po siya ng hatid na pagkain sa kanyang mga kuya. Narinig po niya ang hamon po ni Goliath, amen, kung saan wala man lang na kung saan bayan ng Israel ang naglakas ng loob na siya po ay labanan. Kaya nga nung siya po ay nagtanong doon, wala bang dahilan kung bakit tayo ay narito? Amen. Iyan po yung madalas na sinasabi ni David na gusto po niyang i-encourage ang bayan ng Israel na kung saan ay makita ang dahilan, makita ang purpose kung bakit po sila pinili ng ating Panginoon. Wala man lang talaga lumaban kaya doon mapit sa kanyang buhay ay talaga doon nakipag-usap
siya kay Haring Saul, na kung saan sinabi niya yung testify niya about the goodness and protection at victory ni binigay ng ating Panginoon. Kaya nga napagtanto po ni Haring Saul na itong si David talagang malalim ang kanyang pagkakilala sa Panginoon at ang Diyos ay sumasa kanya. Ibinigay po ni Saul ang kanyang mga armas, baluti, ang kanyang mga kasuotang pandigma. Pero sabi nga mapayid, amen, si David talaga hindi sanay sa ganong kalagayan bagkus alam niya na hindi tumitingin ang Panginoon sa tinatawag na malalakas na armas, kundi ang ginawa po ni David, amen, dahil hindi po niya ito kaya, ang kanya lang dala-dala ay yung kanyang tirator at yung mga bato na kung saan ay nagbibigay ng sagisag ng kanyang pagtitiwala po sa ating dakilang Panginoon. Kaya dito kapatid, sabi nga doon ay nagalit itong si Goliath sapagkat ang sabi niya, amen, isang bata lang ilalaban sa kanya. Alam niyo kapatid, ang sabi nga ni David, amen, na hindi siya pumaroon para magsalita lang, kundi para patunayan kung gaano po kabuti ang Panginoon at kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni David, amen, mula sa oras na ito, sabi po ni David, ay ipakikita ng Panginoon yung tinatawag na kapangyarihan po ng ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dito po ay pinatunayan ng Panginoon yung relationship ni David na pagiging matapat po niya sa ating Panginoon. Naging tapat din po ang Diyos sa kanya na kung saan ay nandoon yung kanyang tinatawag na pangunawa po kay David at nandoon ang paghilos po ng kamay ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit ang ibang mga tao pag nagturo po, sabi nila sumablay po si David, makailang beses daw na kung saan ay na tiniridot po niya si Goliath. Pero tandaan niyo kapatid, amen, ang sabi po ng Biblia, nung itira po ni David ang kanyang sling, amen, tinamaan po si Goliath at siya po ay bumagsak. Sa ating buhay, makikita po natin ang greatness ng Lord. Pag ikaw po ay tapat sa Diyos, tapat din po ang ating Panginoon at ipaglalaban tayo ng Panginoon. Kaya sa ating buhay, huwag tayong matakot sapagkat kung titingnan po natin, tapat ang Diyos na tumawag sa atin na kung saan kaya po niya ipakita ang lahat ng mga bagay na kung saan ay posible sa atin. Kapag ka malalim ang iyong pag-ibig, pagkakilala sa Panginoon, ikaw ay magiging tapat sa Diyos. Kaya kung titingnan po ninyo si Shadrach, Meshach, and Abednego, amen, hindi po nila kinompromise ang kanilang pananampalataya. Bagkus, amen, pinanghawakan po nila na kung saan talagang ang Diyos, amen, na kanilang pinaglilingkuran ay kaya sila iligtas. Kaya nagalit po yung hari. Kaya nga yung init po doon ng apoy sa hurno ay dinoble 7 times, amen. At makikita natin kapatid, yung nagbago po yung mukha ng hari. Talagang galit na galit sapagkat talagang pinaglaban po ni Shadrach, Meshach, and Abednego yung kanilang katapatan, ang kanilang katatagan, na kanila pong kilala ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya sabi po ni Shadrach, Meshach, and Abednego, ang sabi niya doon, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay kaya kami iligtas. Sa hurnong ito, sabi po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya doon makapahid sa ating buhay, kung makikita po natin, yung tunay na pakikipaglaban talaga Yung pananampalataya natin, wag po natin i-give up. Wag natin i-compromise, wag tayong matakot. Kahit nasabihin natin buhay ang katapat, wag tayong matakot sapagkat tandaan natin, kailanman hindi tayo iniiwan ng Panginoon, kailanman hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ang laban po natin ay hindi po natin laban, kundi ito po'y laban ng ating Panginoon. Kaya ngayong mahal na hari, amen, ay makikita natin, siya po'y nagtataka kung bakit napakatatag ng pananampalataya. Tapat ang mga Hebreano na ito na kung saan ay si Shadrach, Meshach, and Abednego na kung saan tapat sila sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya siya po'y interesado at nakita po niya doon sa apoy, amen, nakita po niya 4 po
na tao ang nasa loob ng pugon, gayon 3 lang ang itinapon doon. Amen. Kaya daw kapatid, siya po ay nagulat, kaya nga doon ay kanyang tinawag itong Shadrach, Meshach, and Abednego. Kinumusta yung kanilang kalagayan? Kahit yung kanilang buhok at kahit yung kanilang mga damit, hindi na nasunog. Amen. Grabe po yung kanilang pananampalataya, grabe yung kanilang katapatan, grabe yung pagiging devoted nila sa ating Panginoon. Kahit kamatayan talaga hindi nakahadlang sa kanilang paglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Kaya nga, ang sabi nga doon, kapatid, ang tanong nung hari, niligtas ba kayo ng inyong Diyos? Ang sabi, mahal na hari, kami niligtas ng aming Panginoon. Lagi natin tandaan, ang Diyos ay kayang gawin lahat ng imposibleng bagay na kung saan ay wala sa hinagap ng ating mga isip. Dito makikita natin, kapatid, ang tinatawag na expression ng mga mananampalataya noon. Talagang grabe po. Amen. Sila po ay nagpapasalamat katulad po ni Haring David, na kung saan every time na siya po ay kanyang laging hinahangad talaga, na siya po ay laging ninanasa po niya, na lagi po siyang nasa templo ng ating Panginoon, na kung saan laging hinahanap ang presence ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, si Daniel ay sa kanyang katapatan sa Diyos, ang pagiging devoted niya, amen, kahit na yung posisyon niya ay pwedeng mawala, kahit ang buhay niya ay pwedeng mawala, amen, ang kanyang ginawa talaga, siya'y nagpatira pa at siya po'y sumamba sa ating dakilang Panginoon. Kaya nga sa oras ng panganib, kapatid, hindi ito yung time na tayo po'y magpanik. Ang kailangan po natin palagi, amen, tayo po ay lumuhod, sumamba sa ating Panginoon. I-acknowledge natin ang pag-ibig ng Diyos, pagmahal ka ng Panginoon, ipaglalaban ka ng Panginoon, at kung tapat ka sa Diyos, tapat din po ang ating Panginoon. Lagi po natin express ang pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat ang pag-ibig ng ating Panginoon ay di po lumilipas. Kaya nga kung atin laging pakikinggan yung awit, the steadfast love of the Lord. Amen. Grabe po. Amen. Talagang hindi nagbabago, hindi nagmamali ang pag-ibig ng Panginoon. Ito po ay laging bago sa ating buhay. I-recognize natin ang plano ng ating Panginoon. Amen. Dahil kung malalim ang iyong pananampalataya, malalim ang pagkakilala mo sa Panginoon, ma-express mo sa buhay mo, ma-recognize mo na lahat ng plano ng Diyos, hindi tayo talunan, kundi tayo po ay laging nagtatagumpay sa ating Panginoon. Pag sinabi po na devoted, ikaw po ay tapat, na kung saan ay ina-address mo, na kung saan yung ating pananampalataya ay makikita sa iyo yung katapatan. Kaya tingnan nyo, kapatid, sa buhay po natin, grabe ang manifestation, Lord, grabe ang revelation ng Panginoon. Sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya, nandoon ang protection. Kaya sa ating buhay, si David ay nandoon talaga yung kanyang pasalamat sa kapangyarihan, na kung saan siya po ay talagang nagtiwala, amen, sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ni David, sa Diyos lang ako magtitiwala. Kaya nga ang sarap awitin yung tinatawag na awit na dakilang katapatan ng Diyos. Grabe po ang katapatan ng ating Panginoon. Mula nung tayo isilang hanggang tayo po ay nandito ngayon, amen, makikita po natin yung dakilang katapatan po ng ating Panginoon, na katulad po na sinasabi ni David, nung ako'y bata pa, ngayon ako'y matanda na, hindi ko nakita ang matuwid, gayon din ang kanyang mga anak ay namalimos sa lansangan. Kaya bilang mga mananampalataya, nandyan palagi ang provision ng Panginoon. God is able to do exceedingly abundantly, mga kapatid, sa ating buhay, na kung saan nananagana po yung mga biyaya po ng ating Panginoon. Kaya kasi David, amen, at ang mga tao po ng Diyos na matatapat na naglilingkod sa Panginoon, kahit sa kabila ng malaking problema, sila po'y nagpupuri sa ating Panginoon. Di po ba, mga kapatid, amen, kung gaano ka-devoted itong si Paul at Silas, na kung saan sa pangaral po ng salita ng Diyos, sila po'y kinulong, sila po'y ginulpi, sila po, mga kapatid, ay nandoon, nakatali sa kadena, amen. Pero hindi ito naging hadlang para sila po'y magpasalamat sa Panginoon. Hindi po naging hadlang na sila po ay di magpuri sa Panginoon. Kaya sila po'y nag-pray, sila po'y sumamba, at nangyari po ay yumanig ang kulungan at sila po ay
kinalagan at pinalaya ng ating Panginoon. Lagi niyong tandaan sa matinding problema na dinaranas natin, kapatid. Mag-pray lang tayo, umawit lang tayo, kapatid. At naniniwala po ako na Diyos ay kikilos sa atin. Kailangan po natin express, amen, maging sa panahon ng tagumpay o kabiguan, sa panahon na tayo po'y pinagpapala at di tayo nakatanggap ng pagpapala, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat masigit ang plano ng Diyos na kung saan ay naghihintay po sa atin. Kaya dito kapit nakikita po ni David na kung saan ang Diyos ay kaya niyang ipulpil lahat ng layunin sa ating buhay. At ang pagiging tapat, kinakailangan ongoing po yan, laging patuloy. Hindi po pwede kapatid na pinagpala ka ngayon ay magtatapat ka ngayon at susunod ay hindi. Hindi, kailangan tuloy-tuloy po yan. Kaya nga, kung titingnan po natin ang salita ng Panginoon, mahalaga po na meron tayong tinatawag na malalim na pagkakilala sa Panginoon. Na kung saan ito po ay nagpapatatag ng ating tiwala sa Diyos. Ito'y nagpapalalim sa atin ng tinatawag na confidence natin na kaya tayong iligtas ng ating Panginoon. At ito'y nagbibigay sa atin na encouragement na ma-overcome po natin lahat ng mga klase ng problema na dumarating sa ating buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng motivation para tayo po'y maging matagumpay sa harapan ng Panginoon. At the same time, ay dito natin makapid ay binubuo yung tatag ng ating relationship sa ating dakilang Panginoon. Kaya kung titingnan natin makapid, ang pagiging devoted talaga sa Panginoon, napakalaki. Kaya nga sabi, ang devoted ay may tinatawag na katangian na loyal, truthfulness, faithfulness sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Revelation chapter 2 verse 10, be thou faithful unto death, hanggang kamatayan, kinakailangan tayo po ay maging matapat po sa ating Panginoon. Pasalamatan po natin palagi ang Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang proteksyon, sa pagliligtas, sa grasya na ibinibigay sa atin. At the same time, i-testify natin kung gaano kabuti po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At the same time, makikita po natin yung pagiging devoted natin sa Panginoon. Makikita po natin, na lagi kang aasa palagi sa tulong ng ating Panginoon, na lagi mong hahanapin ang patnubay, lagi mong hahanapin, kapatid, amen, na laging matutunan mo yung pagtitiwala palagi sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating dakilang Panginoon, amen, hindi pwedeng mawala ang prayer, hindi pwedeng mawala ang worship. At the same time, kapatid, hindi po pwede, kapatid, sa ating buhay na hindi po natin maipakita sa ating mga kapwa mananampalataya at hindi mananampalataya ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans 12 verse 10 to 11, sa ibang translation nakalagay po doon, be devoted to one another in love, honor one another above yourself, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Dito raw ay kinakailangan ipakita natin yung pagiging tapat natin, yung ating pag-ibig po sa ating kapwa-tao. Amen? Kaya nga matindi po yung bilin ng Panginoon, love your enemy. Mahalaga po sa ating mga hindi mawala yung dakilang pag-ibig na ibinibigay at iparangalan natin, igalang po natin ang bawat isa, maging ang ating sarili, na huwag nating maliitin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi diyan, huwag tayong magkukulang sa ating tinatawag na init ng ating paglilingkod sa Panginoon. Panatilihin po natin, amen, yung ating magawa sa paglilingkod po sa ating Panginoon. A devoted heart ay makikita natin, amen, na ang Diyos ay pinararanas po niya sa atin yung kanyang presensya. Kung tayo po ay laging surrender ang ating buhay sa Kanya, na kung saan makikita po natin, makapid, ang ating Panginoon kahit kailan hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Katulad po ni Daniel, ni David, ni Shadrach, Meshach, and Abednego, maging ang mga apostles, amen, kanila pong pinaglaban ang pananampalataya, na kung saan maging ang kanilang buhay, kapag hindi matawaran, amen, nanganib ang kanilang buhay, at
Ang mga apostles, alam natin ng kanilang kamatayan, pero makikita natin kapatid, hindi po sila nag-wave ng kanilang pananampalataya sa pagkakilala sa Panginoon sapagkat alam nila, amen, mas dakila ang ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin, amen, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kahit nahihirapan tayo laban, kahit nasabihin kapatid na maraming persecutor sa ating buhay, laban lang sa paglilingkod sa Diyos, na kung saan paglaban natin ang ating pananampalataya, lagi tayong maging matapat, may nakakakita man o wala, amen. Lagi nating gawin ang katapatan po sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin i-compromise ang ating pananampalataya. Kung ikaw po ay devoted sa Panginoon, amen, devoted din ang Lord sa atin at kayang gawin ng Panginoon lahat ng mga imposibleng bagay na kung saan ay hindi pa natin namamalas. At makikita po natin kung paano ginawa ng Panginoon yung mga bagay na kadakila na mga bagay na kung saan ay natanyag itong Shadrach, Meshach, and Abednego. Kung tayo rin po ay magtatagumpay, katulad Daniel ni Shadrach, Meshach, and Abednego, amen, kikilalanin yung Diyos na ating pinaglilingkuran na tunay at buhay na makapangyarihan na walang katulad ang ating Panginoon. Muli, ang aking katanungan ay ganito, are you devoted to God? Kailangan po na maging matapat tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sumatin lahat ang biyaya, pagpapala, tagumpay ng ating Panginoon ay binibigay po sa atin. Marami pong salamat.